Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang puso ng isang mananampalataya ay wala rito ang salitang pagkainggit o pandaraya. Mas inuuna nito ang karapatan ng ibang tao at alam niya na ang pamumuhay sa mundong ito ay hindi mananatili at kalaunan ay maglalaho. Kaya ano pang silbi ng mundo ito kung hindi ito maging tulay tungo sa kabilang buhay? At anong silbi ng pamumuhay sa mundong ito kung itinatanim niya sa kanyang puso ang mga masama, inggit, yabang, kamuhian, galit at iba pang mga nakakasama sa puso. Katunayan na napakarami sa atin ang naghahanap ng mga dahilan o mga bagay na makakapagpadakila sa kanilang sarili. Kanila itong ninanap kung saan-saan ang kanilang inuubos ang kanilang lakas at mga yaman para lamang matagpuan ang mga bagay ito. Ngunit di nila alam na may susi at isang paraan para mahanap nila ang mga bagay na ito. Iyon ay ang kanilang ibigay muna ang karapatan ng kanilang mga puso. Kanilang muna bubuksan ang kanilang mga puso at linisin ito mula sa mga pansariling interes, pagnanasa at makasariling pamumuhay. Kapag nakuha nila ang susing ito para maging dakila ang kanilang mga sarili ay pwede na nilang pasukan ang mga pinto ng pagpapatawad. Pakikitungo ng maayos, pakikipagkapwa at pagtanggap, maging mapayapa ang kanilang damdamin, maging mabuti ang tingin nila sa mga tao, tatanggapin nila ang kanilang mga rason, palalampasin nila ang kanilang mga pagkakamali, lulunukin nila ang kanilang galit, at papatawarin nila ang mga tao. Ang mga ito ay katangian at pag-uugali na pinuri ng Islam na gamitin at ugaliin ang mga tao sa kanila, makikipagkapwa at makikitungo sa mga tao. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katotohanan na sino man ang may ugali o mag-ugali ng mga ito ay katunayan na kabilang sa sila sa mga dakila at may mataas na karangalan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatu min malin wa ma zada Allahu abdan bi afwin illa izza wa ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahu. Hindi nakakukulangan ng sadakah ang kayamanan at hindi nadadagdagan ng Allah ang kanyang alipin na nagpapatawad maliban sa kadakilaan. At walang alipin na nagpakukumbaba sa Allah maliban na siya ay itataas ng Allah. At isa pang hadith, ma min abdin dulima bidalamatin fayugdi anhu lillahi illa azzahullah ta'ala bima wa nasarahu. Walang isang alipin na siya ay inapi at kanya lamang itong pinaubaya sa Allah, maliban na siya ay gagawing dakila ng Allah at tutulungan siya ng Allah. Ikaw na gusto ng dakila, ikaw na gusto ng kadakilaan, ito ang tunay na kadakilaan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ikaw na gusto na magmataas ng posisyon at karangalan, ito ang tunay na karangalan. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagpapatawad, ito ang kadakilaan at mataas na posisyon dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ito ang pinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala na silang mga nagtataglay nito. Kanyang sinabi sa Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. At magmadali at maging mag at magmadali at maging maagap kayo sa paghingi ng kapatawaran mula sa inyong Panginoon at sa paraiso na kasing lawak ng mga kalangitan at kalupaan na hinahanda para lamang sa mga natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaong mga gumugugol para sa landas ng Allah sa panahon ng kasaganahan at kahirapan, yaong mga nagtitimpi ng kanilang galit at nagpapatawad sa tao, at ang Allah ay nagmamahal sa mga mapaggagawa ng kabutihan. Sila yaong pinipigilan nila at inaanok nila ang kanilang galit. Pinipigilan nila at nilulunok nila ang kanilang galit, at kanilang pinipigilan ang kanilang mga sarili na makaganti at makasakit. At sila rin yaong mga nagpapatawad ng sinuman mga nanakit sa kanila, kaya walang matitira sa kanilang mga puso kundi pagpapatawad. Sila yaong mga naghahangad ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sila yaong mga pinangakuan ng Allah ng karangalan at mataas na posisyon sa paraiso. At sinuman ang magtaglay ng ugali nito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay matuwa siya at magalak dahil sa pagmamahal sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil katotohanan silang mga nagpapatawad ay kanilang naabot ang isa sa mga antas na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu yuhibbul muhsinin, at ang Allah ay kanyang nagugustuhan ang mga mabubuti. Tunay na sinuman ang maging mabuti ay nagustuhan ng Allah, at sinuman ang nagustuhan ng Allah ay kanyang pinapatawad. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Katotohanan na ang rahmah, awa ng Allah ay malapit sa kanilang mga mabubuti. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagpapatawad ay tanda ng silang mga mabuting tao, mga malilinis ang kalooban, at may mga kakaibang pagkatao at personalidad. Dahil katotohanan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang pagpatawad sa mga tao ay hindi madaling bagay. Nagdudulot ito ng bigat sa puso na hindi maialis maliban na kalabanin ang sarili sa pagkagusto nito, pagkaganti na makaganti. At hindi ito mangyayari maliban na lang na sila mga malalakas na kanilang nilalabanan ang kanilang mga sarili mula sa mga posibilidad na makagawa ng masama o ang paggaganti. Ngunit kapag ang kanilang ipinaglalaban naman ay ang kanilang karapatan o ang kanilang mga sarili, kapag sila ay nagrubyado o naapi, ay walang problema kung ipagtanggol nila ang kanilang sarili. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. At sinuman ang pinagtanggol niya ang kanyang sarili laban sa nag-api sa kanya, pagkatapos siyang apihin, siya ay walang pagkakasala. At mula rito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay malalaman natin ang mga silang tunay na malalakas at matatapang. Tulad ng nabanggit ng hadith, na ang totoo at tunay na matapang ay ang sinumang makontrol niya ang kanyang sarili kapag siya ay nagagalit. At sa ibang hadith ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kadama ghaidan wa huwa qadirun ala an yanfidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik hatta yukhayyirahum min ayyi yurasha. Sinuman, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kadima ghaidan wa huwa qadirun ala an yanfidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik hatta yukhayyiruhu min ayyil hurisha. Sinuman ang kanyang pinigilan ng kanyang galit na kaya naman
kaya naman niyang gumanti o gumawa ng aksyon ay tatawagin ng Allah ang kanyang pangalan sa sanlibutan hanggang siya ay makapili ng sinuman gusto niya mula sa mga hurul ain sa paraiso. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ng Islam nung ipaghikayat nito ang mga Muslim ang ugali ng pagpapatawad at pagpapalampas o pagtanggap ay hindi lamang ito para sa mga ilan at maliliit na mga bagay. Bagkus ang pagpapatawad ay napakalaki at napakalawak na kautusan na sinasaklaw nito ang maraming parte ng buhay. Tulad ng pamumuno, ang ugaling pagpapatawad ay isa sa mga mabuti at magagandang katangian ng isang matagumpay na pinuno. Tulad ng inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta, Khudil afwa wamru bil urfi wa'arid anil jahilin. Kunin at ugaliin mo o Muhammad ang pagpapatawad, ipag-utos mo ang anumang mabuti at lumayo sa mga taong mangmang. Ang magpapatawad na nabanggit rito ay ang pagtanggap at pagpapalampas katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. At sa pamamagitan ng habag ng Allah, ikaw o Muhammad ay naging mahinahon sa kanila. At kung ikaw ay naging marahas sa pananalita at naging matigas ang puso, marahil sila ay nagsilayo sa iyong paligid, kaya maging mapagparaya sa kanilang mga kakulangan at magsumamo ng kapatawaran sa Allah para sa kanila at sinangguni ang kanilang mga pangyayari. Hinikayat din ng Islam, mga mahal ko, sa pananampalatayang Islam, ang pagpapatawad sa kaso ng mga pinaslang at ang paghatol ng parusa sa mga nakagawa ng krimeng ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah." Subalit ang sinuman nagpatawad at ipinagsawalang bahala na lamang ang kanyang karapatan gumanti para sa kawang gawa, ito ay kabayaran para sa kanya. At ang pagpapatawad sa kaso ng mag-asawang naghiwalay, wa in talaktumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa. At kapag hiniwalayan o diniborsyo niyo ang kababaihan pagkatapos niyo silang pakasalan, nang hindi pa ninyo sila nahihipo, hindi pa kayo nakipagtalik sa kanila, subalit na itakda na ninyo ang inyong mga sarili ang kaukulang halaga bilang mahar nila, magiging obligado sa inyo kung gayon na ibigay sa kanila ang kalahati nito na iyong napagkasunduan, maliban lamang kung pagbibigyan kayo ng mga hiniwalay nyo at ibibigay nila ang kalahati ito sa iyo na sa halip ay para sa kanila o di kaya ay ibibigay na lamang ng lalaki ang kabuang mahar sa babaeng hiniwalayan at ang pagpapasensya ninyo. Kayong mga kalalakihan at kababaihan ang mas malapit sa at takwa pagkatakot sa Allah o pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagpatawad naman ng isang tao ay sa taong umutang sa kanya kapag nakita niyang nahihirapan siyang bayaran ito. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kana tajirun yudayinun nas fa idza ra'a ma'siran qala li fityanahu tajawazu anhu la'alla Allah an yatajawaza anna fatajawaza Allah anhu." May isang mga lakal na nagpapautang sa mga tao, kapag nakita niya na may nahirapang magbayad ng utang sa kanya, ay sasabihin niya sa kanyang mga tauhan, patawarin niyo siya, hayaan na lamang at hindi na pagbayarin. Baka sakaling patawarin tayo ng Allah dahil dito'y pinatawad siya ng Allah. At ang pagpatawad naman sa lahat ng sinamang individual, ito ay tulad ng nabanggit sa hadith na may nagtanong
na lalaki sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sabi, "O sugo ng Allah, ilang beses natin papatawarin ang ating katulong." Tumahimik lang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at inulit ng lalaki kanyang tanong at tumahimik ulit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At noong nagtanong ang lalaki sa pangatlong beses, sumagot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "I'fu anhu fa in kulli yawmin sab'ina mara." Patawarin mo siya sa pitumpong bisis araw-araw. Kayong mga naniniwala sa Allah, katotohanan na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng kahinaan at kababawan. Bagkus ito'y dahil sa tindi ng katapangan ng isang tao sa kanyang pagkontrol sa kanyang sarili, lalo na kung ang kanyang pagpapatawad ay oras na kaya niyang gumanti o gumawa ng aksyon. At katunayan na si Imam al-Bukhari ay gumawa ng espesyal na pinto o leksyon sa kanyang libro na may pamagat ang pagkapanalo laban sa ng aapi. Dahil ito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. At yaong kapag dumanas nang di makatuwirang pag-usig, sila ay nagtatanggol ng kanilang mga sarili. Sa leksyong ito ay binanggit ng Imam al-Bukhari rahimahullah ang sinabi ni Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, ang mga mabubuting tao ay ayaw nilang maapi o mag-agrabyado, at kung may kaya silang gawin ay magpapatawad sila. At ang sinabi ni Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, kapag may isang lalaki na minura ako sa isang kong tainga at nagpaumanhin siya sa kabila kong tainga, ay tatanggapin ko ang kanyang rason at papatawarin ko siya. At ang sinabi ni Ja'far as-Sadiq rahimahullah, ang magsisi ako sa ginawa kong pagpapatawad ng 20 beses ay mas mainam pa kaysa aking pagsisisi sa makaganti ako ng 1 beses. At ang sinabi naman ni Al-Fudhail bin Iyad rahimahullah, kapag may dumating sa iyong lalaki na ireklamo ang isang tao, ay sabihin mo sa kanya na patawarin siya. At kung sabihin niya sa iyo na hindi niya siya kayang patawarin at siya ay gaganti tulad ng inutos sa kanya ng Allah, ay sabihin mo sa kanya gumanti siya kung kaya niyang gawin ito ng maayos. At kung hindi, ay bumalik siya sa pinto ng pagpatawad, dahil napakalawak nito, dahil katotohanan na sinumang nagpatawad ay kanyang gantimpala ay ang Allah mismo ang mag-abot sa kanya. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakakalungkot pero tunay na marami sa mga tao ang umabot na sa puntong hindi na nila kaya magpatawad o di kaya ay magpalampas ng anumang bagay. Hindi sila mabubuhay hanggat hindi sila makaganti, na sila'y tulad ng makapal na ulap na di basta-basta maalis. Malabong mahintay ang kanilang pagpapatawad. Nagagalit sila sa simpleng kasalanan na kagawa sa kanila at hindi nila tatanggapin ang rason ng mga na mas maliwanag pa sa araw sa umaga. Kapag ganito ang kanyang sitwasyon, ay katunayan na naging kalaban niya ang kanyang pag-iisip at nakontrol na siya ng syaitan, na kung saan hindi na niya makikita ang mga kabutihan ng pagpatawad. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an katum biyadi, wala imra'atan wala qadiman illa an yujahida fi sabilillah wa manilu minhu shay'un kat fayantakimu min sahibihi illa an yuntahaka shay'un min muharimillah fayantakimu lillah azza wa jal." Hindi nanakit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng anuman sa pamamagitan ng kanyang kamay, babae man o alipin, maliban na lamang kapag siya ay nakikipagdigma sa landas ng Allah at hindi siya nasaktan ng sinuman
at siya ay gumanti maliban na lamang kapag gagawin ang anumang sa mga pinagbawal ng Allah at dito siya ay gaganti para sa Allah. Katotohanan ng iyong karapatan ang pagtanggol sa sarili kapag ikaw ay inapi. Ngunit kapag pinili mong magpatawad, ay iyon ay mas kumpleto, mas kapuri-puri at mas malapit sa pagkatakot ng Allah. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. At ang kabayaran para sa isang nakagawang kasamaan ay isang kasamaang nakatulad nito. Ngunit sinuman ang nagpatawad at gumawa ng pagkikipagkasundo, ang kanyang gantimpala ay nasa Allah. Katotohanan, siya ay hindi nagmamahal sa mga mapaggagawa ng kamalian. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paghikayat ng Islam sa pagpapatawad ay hindi lang sa panlabas ngunit sa panloob din. Ang salitang off ay ginagamit sa pagpapatawad sa panlabas. At ang salitang saf naman ay ginagamit sa panloob o ang ibig sabihin ay ang pagpatawad kapag kasama ang pagpapalagpas, pagtanggap at pagtalima sa isang tao na kagawa sa iyo ng masama. Patawarin mo sila na parang walang nangyaring masama, kaya tanggapin mo siya at palagpasin mo ang anumang nagawa niya sa iyo. Ito ang pinagkaibahan ng saf sa auf, kung saan ang auf ay pagpapatawad lang sa panlabas. Dahil dito ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpatawad at magpalampas o tumanggap. Faasfihi safhal jamil, na kung kaya magpatawad ka o Muhammad ng magiliw na pagpapatawad. Ang katotohanan na sa ibang mga aya ay parehong nabanggit ang salitang afu at saf ng magkasama. Fa'fu anhum wasfah, na kung kayang patawarin mo sila sa masamang pagkitungo nila sa inyo at palampasin mo lamang ang mga nagawa nila. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Patawarin niyo sila sa kanilang kamangmangan hanggang sa dumating ang kautusan ng Allah hinggil sa kanila upang sila ay kalabanin at patiin. Wala ya'tilil ulil fadli minkum was'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wala ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. At huwag sumumpa ang sinumang maubuti sa kanilang relihiyon at maluwag sa kanya pananalapi na iwasan ang pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kamag-anak na mga mahihirap, mga nangangailangan at mga nangingibang bayan at itigil niya ang pag-asta sa kanila dahil sa kasalanan ng kanilang nagawa at patawarin niya ang anumang mali na kanilang nagawa at hindi ba ninyo nais ng Allah ay magpatawad sa inyo at ang Allah ay mapapagpatawad, maawain. Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum awladukum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa innallaha ghafurur rahim. O kayong mga naniniwala, katotohanan, kabilang sa inyong mga asawa at sa inyong mga anak ay inyong mga kaaway. Kaya mag-ingat kayo sa kanila, ngunit kung kayo ay maging mapagparaya at mapagumanhin at mapagpatawad sa kanila, pagkagayon, katotohanan ng Allah ay magpapatawad, maawain. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang pagpatawad at pagpalampas
o ang buong pagtanggap ng isang tao ay katangian at ugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nasaan na kayong mga tagasunod niya at tumatahak sa kanyang landas? Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha patungkol sa ugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lam yakun fahishan wala mutafahishan wala dakhaban fi aswaq wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah." Kailanman hindi naging masama sa pag-uugali ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi siya kailanman naging mapanggawa ng masama at hindi rin siya nagtataas ng boses sa mga palengke at hindi niya sinusuklian ng masama ang masama, ngunit siya ay nagpapatawad at nagpapalampas. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa lahat ng nabanggit natin ng mga ayah, hadith, ay naway sundin natin ito upang maging maluwag o maging mas malawak ang ating pag-isip at lalong makamit natin ang ating ninanais. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.